Meron tayong dalawang hybrid phone cooler dito na galing sa BlueWow. Ito yung BlueWow X109 at ito naman yung BlueWow X110. Kaya ako tinawag na hybrid itong mga phone cooler na to kasi pwede mo silang idikit sa phone mo at pwede rin siyang i-clip. So ito yung mga kasama niyang clip. Ilalagay lang natin dito sa taas at pati dun sa baba. So alisin muna natin to. At napakadali lang naman nilagay ng clip na to. So yan, dapat na yan sa Poco X7 Pro natin. Yan, napakaganda. At di ba may clip nga tayo pero hindi tatamaan yung power button natin. So isaksak lang natin dito. Ayun. Ang pinaka nagustuhan ko sa mga phone cooler na to, sobrang liwanag talaga ng LED lights nila o yung RGB. So napakaganda. At mamaya natin pag-usapan tong 110 na to. Pero dito muna tayo sa BlueWow X109. Meron tayong green color dito o may pagkasundaling itsura niya at may power button tayo sa gilid. Itong power button na to, actually hindi siya power button pala, button lang siya para magpalit tayo sa AI level 1 tsaka level 2. So nasa level 1 tayo, mahina siya, at level 2 mas malakas. Then AI. Yung AI natin, siya yung magko-control ng temp natin. Hindi bababa yung temperature natin o hindi siya sobrang lamig kapag ginagamit natin. Pero kapag nasa level 1, yan, steady lang siya. At makikita natin na bumaba yung temperature niya. So yan, meron tayong temperature display dito. Mabilis siyang magpalamig kahit sa level 1 at lalong-lalo na yung level 2. Mas malakas yung fan ng level 2 pero silent lang yung fan nito, hindi mo talaga siya maririnig. At napakaganda ng RGB niya, yan. Pero hindi mo siya makokontrol yung RGB nito kasi wala tayong Bluetooth o wala tayong button dito. Unlike dito, meron siyang button para sa RGB. Mamaya i-tour ko kayo dyan. Pero napakaganda lang ng phone cooler na to. Actually, yung mga ganitong itsura, magnetic po talaga. Pero hybrid talaga na pwede mo siyang i-clip. At dito naman yung mga hinsik natin, napaka-simple lang. Yan, makapalibot yan. Yun lang yung power button natin na wala tayong ibang button. May nakalagay dito na BlueWow AI. So, yung lamig nito, yan, makikita nyo, nag-negative 4. So, malamig yan. Yung mga ibang phone cooler kasi nasubukan ko nun, hindi siya nag-negative kahit yung mga Black Shark. Pero ngayon, sa mga ganitong kamurang phone cooler, maasahan mo na malamig po talaga. So, meron tayong negative 4. At dito naman sa likod, dito yung cooling plate natin. Pero dito lang yung part na lumalamig Dito, magnetic po yan. Yan, nagmo-moist na siya. Indication na maganda yung phone cooler na to. Pero kapag naglalaro tayo, para maiwasan yung condensation ng mga phone cooler natin, ilagay lang natin sa AI. Ibig sabihin na siya yung magkocontrol ng lamig o init ng phone natin. Yan, napakaganda ng phone cooler nito. Ang presyo nito is nasa 500 lang at same lang sila. Pero mamaya baka mas magustuhan nyo to kasi may special features siya na wala dito sa X109. So sabi ko nga kanina, declip nga to. Test natin yung clip niya. Vice versa lang naman tong mga clip na to dahil pareho lang naman sila ng manufacturer. Yan, parehong-pareho talaga. So pwede mo siyang gamitin dito dun sa X109 at sa X110. So, kaya yung itsura niya, kung walang magnet yung phone nyo, pwede natin i-clip. Pero may mga kasamang cooling plate naman to para idikit natin sa phone. Pero ako hindi ko advisable talaga na gumamit na ganito. Okay na ako sa clip, pero kung kailangan nyo, pwede naman. So, ganito yung itsura niya sa Infinix G30 natin. Yan, i-review ko rin sa inyo tong phone na to Yan, ganito yung itsura niya. At payo ko, lagi kayong nasa AI kapag gumagamit kayo ng phone cooler. Kung may AI naman yung mga phone cooler nyo, kung wala, okay lang naman, lagyan nyo lang sa level 1. At ang pinaka-ayaw ko naman, cons ko dito sa phone cooler na to, hindi mo mapapalitan yung RGB lights niya. Unlike dito, pwede mo siyang palitan. So, ito yung X109. At dito naman tayo sa X110. Pinaka nagustuhan ko din kasi yung presyo nito, nasa 500 pesos lang. Meron tayong nakalagay na game. Yan. At may nakalagay dito sa cooling plate niya, super big eyes. Kaya nakalagay na super big eyes kasi nag-yellow po talaga yung cooling plate niya. So, sinubukan ko yung cable sa Red Magic. Actually, yung cable nito kapag ginamit natin, hindi siya nag-yellow, parang nasa 11 watts siya. Pero kapag gumamit tayo ng ibang cable, specific nga dun sa Red Magic, mag-yellow po to. So, yun yung kagandaan. Pero hindi ko advisable na gawin yun kasi tutulong talaga dun sa phone natin. So, mas maliwanag yung RGB lights ito kumpara dito. At meron tayong mga button magkabila. Itong button na to para sa AI level 1 tsaka level 2. Ang pinagkaiba lang nila, yung level 1 nito medyo mas malakas kumpara dun sa level 2. Kasi yung level 2 nito mas malakas. So, parang baligtad po. So, kapag nasa level 1 tayo, mas malakas. Ang level 2 naman ito, mas mahina. Then yung AI, sabi ko nga sa inyo, siya yung magko-control ng temperature nyo. Depende sa temperature ng phone natin. At mas maganda yan kumpara sa static lang. So sa kabilang button naman, ito yung RGB niya. Yan. Papapalitan mo yung breathing, mga ganun. At nagba-iba-iba yung kulay niya. Tulad nito, ganyan yung tsura niya. At hindi ko napapakita sa inyo ng maayos, pero ayusin natin yung cam. Yan. Yan. Maganda yung RGB nito, sobrang liwanag talaga. So check natin yung iba. Yan, ito parang rainbow siya. Angas. Ito, breathing.
Ito hindi ko alam tawag dito pero nag-iiba yung kulay. Pero ito yung pinaka-paborito kong effects talaga. Napakaganda. So dito naman, ito yung stick natin. Napakanipis lang at mabilis talaga siya magpalamig dahil sa stick niya. At dito kasi, pareho lang sila. Pero ito kasi meron pagka-gold siya. Ito naman yung cooling plate natin. Yan, malamig na siya. Nasaan na ba? Nasa 11, kapag nasa level 1, kasi nasa AI tayo, so lagay natin sa 11, alam ko naging negative to. Yan, mabilis na siya magpalamig. Number 7, 6. So, nung tinest ko to sa mga games, talagang palag na palag talaga siya. At kapag naglalaro naman tayo, kahit anong phone cooler, gumagana talaga yan. Depende lang talaga sa phone cooler kung tatagal o hindi. Kapag yung mga presyong nasa 500 lang, hindi masyadong tumatagal noon. Pero ngayon, feeling ko tumatagal kasi matibay yung materials na ginamit dito. Unlike sa mga na-review ko dati, last yun mga 2022 o 2023, ang papangit ng mga phone cooler nila at hindi daw tumatagal. So, feeling ko tatagal tong mga Blue Wow na to. At dahil nakarating ka dito sa part na to, ipamimigay ko yung dalawang phone cooler na to. So, dalawa yung mananalo. Ang gagawin nyo lang, huwag nyo sabihin na may giveaway tayo ha. Ang gagawin nyo lang, mag-subscribe sa channel ko, tapos share tong video na to, then mag-comment lang kayo kung ano yung nagustuhan nyo dito sa dalawa. So, ang mananalo i-announce ko sa isang video natin o sa live natin. So, abang-abangan po kayo. At lahat ng link ilalagay ko sa description kung nagugustuhan nyo yung mga phone cooler na to. So, I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga gatong unboxing reviews, bagong kaalaman, at katarantaduan sa channel na to. So once again, ako po si Paul. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless.